Bigla ako napatingin sa pintuan ng restaurant. Nakita ko ngang merong papasok at kasama si Alex Morales. Nakaharap kasi ang table ko sa pintuan ng restaurant kaya nakikita ko ang mga papasok at papalabas. Nagsalin ako ng wine sa baso. Pampalakas lang ng loob. Sabay inom. Ang kulit mo, babae. Sinabi nang huwag nang uminom ng alak. Galit na wika ni Crayola. Huwag ka mag-alala. Hindi ako malalasing. Pasimple kong bulong. Hintayin mo mag-order ng alak si Alex bago ka lumapit sa table nila. Wika ulit ni Crayola. Hindi ako sumagot pero uminom ako ng wine at inisang lago ko lamang iyon. Narinig ko pa ngang nagmura si Crayola pero hindi ko ito pinansin. Patuloy ko lang inubos ang laman ng baso. Ngunit nagulat ako nang may biglang umupo sa bakanteng silya sa harap ng table ko at pagtingin ko, si Alex ito. Anong ginagawa dito ni Alex sa harap ng table ko? Hindi kaya nakatunog na ito sa gagawin namin? Lugot, anong gagawin ko? Ay, pwedeng makishare ng table? Kung okay lang sa'yo, Miss Ganda. Tanong nito, pero nakatitig sa aking muka. Anak ng tipaklong. Ang usapan at plano, ako ang lalapit sa table nito. Bakit nandito ito sa table ko? At para akong gagahasain sa klase ng titig nito sa akin. Palpak yata ang plano. What is your name, Miss Beautiful? Tanong nito. Nana, tugon ko rito. Magkano ka isang gabi, miss? Gusto lang kitang makasama. Sabihin mo kung magkano at ibibigay ko. Wika nito. Nagsalimbayan ang kilay ko sa paggalaw. Anong tingin nito sa akin? Kaladkaring babae? Anak ng teteng, napagkamalan pa akong pokpok na babae. Mister, kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka sa table ko. Hindi ako kaladkaring babae. Pahayag ko. Oo, matapang na babae. Alam mo bang, wala pang tumatanggi sa akin, babae? Wika nito. Ngayon, meron na at ako iyon. Hindi ako sasama sa iyo, mister. Wika ko. Nakita kong umiling ito. Yan ang gusto ko sa mga babae, nagpapakipot. Wika ni Alex. Nagulat ako nang hawakan ng kamay ko ng mariin. Tomat! Mura ni Crayola sa maliit na tracking device na nakalagay sa tenga ko. Isa pa itong si Crayola. Basta na lang nagsasalita ng kabastusan. Bitiwan mo ang kamay ko! Galit na wika ako kay Morales. Pero ngumisi lang ito sa akin. Aubrey, habaan mo ang pasensya mo. Baka masira ang plano at hindi ka makabalik sa normal na buhay. Kausap ko sa akin sarili. Ngunit talaga nga yatang bastos ang kaharap ko. Na lalong nagpausok sa ilong ko ng sobra. Magkano bang kailangan mo? Para lang makasama kita ngayong gabi at malamas kung malaki mong hinaharap. Bastos na wika nito. Umuusok ang ilong ko sa mga sinabi nito. Hindi ako nag-isip. Basta ko nalang kinuha ang bote ng wine at inihampas ko sa ulo nito. Sabay suntok sa mukha nitong gulat na gulat. Tarantado ka pala. Hindi ako papatol sa'yo. At isang sapak ulit sa mukha nitong ibinigay ko. Shit! Narinig ko pang wika ni Crayola. Tumingin ako sa kabilang table at nakita ko nagtayuan ng mga tauhan ni Morales. Mapalapit ang mga ito sa akin. Lumayo ako kay Morales. Nakita ko itong tumayo at dumudugo ang ilong at ulo. Nakangisi pa sa akin ang walang hiyang lalaki. Hulihin ang babaeng yan. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya sa akin. Galit na utos nito sa mga tauhan. Nakita kong papalapit na ang mga ito sa akin kaya naghanda ako sa paglapit ng mga ito. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa mga ito. Mabilis kong kinuha ang baril sa hita ko sabay baril sa mga ito. Nagulat pa nga ang mga ito sa ginawa ko. Salamat kay Papa dahil tinuruan akong humawak ng barila. Kaya nga ang binigay nito noong nag-18 years old ako ay baril. Nagtago agad ako sa isang pader pero nakita kong papasok sa loob sina Crayola kasama ang mga tauhan nito. Patay ako nito. Nasira ang plano. Hindi nagtagal ay mga putok ng baril ang naririnig ko sa loob ng restaurant. Mabuti na lang walang masyadong kumakain dito. Tumigil ang mga putok ng barila. Narinig kong merong pinapahirapan. Hindi ako nagtangkang tingnan kung ano na ang nangyayari doon. Demonyo ka, Austin! Makatakas lang ako, gaganda ako. Papatayin kita kasama ang babae mo. Hiyaw ni Alex. Demonyo talaga ako, Morales. Masahol pa sa demonyo. Hindi ko hayaang makatakas ka at muling pagtangkaan ako dahil bago ka mamatay, ipaparanas ko muna sa iyo ang kakaibang hirap. Galit na wika ni Crayola. Naku, lagot ako nito. Lalo't naririnig kong galit na galit si Crayola. Siguro kailangan ko na tumakas ngayon habang busy pa si Crayola. Siguradong sasaktan ako nito. Tumingin ako sa kabilang side ng restaurant. Nakita kong merong daan kaya nagmamadali akong tumayo para makalabas ng restaurant. Kaso nagulat ako sa biglang may humawak sa bewang ko. Shhh! Saan ka pupunta, babae?
Hindi ka man lang ba magpapaalam bago umalis? Tanong nito. Hindi naman ako aalis. Palusot ko dito. Sana nga'y makalusot. Umiling ito. Mahigpit akong hinawakan sa bewang at sa pilitang isinama palabas ng restaurant. Nakangiti pa sa Daisy nang lumapit kami ni Crayola. Wow, Miss Hater, hanga ako sa'yo. Alam mo bang matagal na namin hinahunting si Morales? Pero nang dahil sa'yo, agad naming nahuli ang isa sa mga kalaban ni Lord. Pahayag ni Daisy. Siguraduhin niyong hindi makakatakas si Morales. Ako mismo magpapahirap sa kanya. Wika ni Crayola. Yes, Lord. Ako nang bahala sa kanya. Wika ni Daisy. Pumasok ka na sa loob ng kotse, babae. Utos dito sa akin kaya nagmamadala akong pumasok sa kotse. Mahirap na, lalo't mainit ang ulo ni Crayola. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng kotse at pumasok din agad sa Crayola. Meron itong kinuha sa paper bag. Nakita kong inihagas dito sa akin ng jacket. Takpan mo ang legs mo. Hindi magandang tingnan. Buti sana kung nakakaakit. Tahasang wika nito. Wow, ikaw lang bukod tangi nagsabi na hindi maganda ang legs ko, no? Kung naging mataas pa ako, baka isa na ako sikat na modelo. Alam mo bang asset ko ang mga legs ko? Inis na wika ko. Mabuti na lang at hindi ka naging matangkad. Sayang lang ang ibabayad sa'yo ng companies dahil sakang ka maglakad. Pamimintas nito sa akin. Masamang tingin na ibinigay ko rito. Sa totoo lang gusto ko sakali ng buwisit na lalaking ito. Kung laitin ako'y wagas. Naikuyom ko na lang ang mga kamao ko dahil sa inis sa lalaking ito. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganitong lalaki at hanep kung pintasan ako. Tumingin ako rito at biglang napahawak sa bibig ko. Hindi kaya berde ang kulay ng dugo nito? Kaya nagagalit sa maganda kong legs? Naalala ko rin gusto nitong tingnan ang boobs ko. Baka kaya gusto tingnan dahil magpapalagay din siya nito. Tumingin ulit ako dito. Sayang naman, ang gwapo pa naman ni Crayola kung magiging kalahi ko ito. What? Galit na tanong nito sa akin. Nahuli kasi nitong nakatingin ako sa kanya. Tumakbo ang kotseng sinasakyan namin pero hindi pa rin ako makapaniwala na bakla si Crayola. Tinignan ko ulit ito. Abala pa rin ito sa laptop. Tinignan ko ang malaking katawan nito. Ang napakagwapong mukha nito. Walang makakapagsabi na ito ay bakla. Alam mo bang lahat ng tumititig sa akin sa disingil ko ng mahal? Wika ni Crayola. Nagulat ako. Paano nito nalaman na tinitingnan ko siya? Samantalang busy ito sa laptop nito. Inalis ko na lang ang tingin dito. Mr. Austin, siguro naman pwede na ako umuwi bukas. Tanong ko dito. Hindi pa, dahil hindi mo nagawa ng maayos ang pinagagawa ko sa'yo. Asik nito sa akin. What? Paano hindi nagawa? Nakuha mo naman sa Alex Morales. React ko dito. Hindi naman yun ang plano. Katwiran nito. Ang mahalaga nakuha mo si Morales, kaya hayaan mo na lang ako makauwi at bumalik sa normal kong buhay, Crayola. Wika ko. Next week ka pa pwedeng makauwi sa bahay mo. Meron pa akong ipagagawa sa'yo. Wika nito. Ipagawa mo na agad bukas na makaalis na ako. Wika ko. Kaya naman masamang tingin na ibinigay nito sa akin. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Galit na tanong nito. Tumaas na lang ang kilay ko rito. Hindi pala ito marunong tumupad sa usapan. Tumigil ang kotseng sinasakyan ko. Nagmamadali akong bumaba sapagkat nakakainis talaga ang baklang iyon. Pumasok ako sa silid na nakalaan sa akin. Mabilis kong inalis ang suot kong dress at nagmamadali akong pumasok ng CR dahil init na ako. Paglabas ko ng CR ay meron ako nakita mga paper bag. Meron ding mga panty at bra. Nagsuot ako ng panty at bra at lumapit ako sa salamin para tingnan ang katawan ko. Ang sexy ko talaga. Ngumiti lang ako dahil kung ano-ano na naman ang pumapasok sa aking utak. Umikot pa ako sa harap ng salamin. Siguro kung naging mataas lang ako, papasok talaga ako Miss Universe. Kaso kinulang ako sa tangkad. Kainis naman. Nagulat ako nang bumukas ang pinto ng silid ko. Nakita ko si Crayola ang pumasok. Hindi ko ito pinansin dahil alam ko namang kauri ko rin ito. Nagulat ako na bigla akong hilahin at isinandal nito sa malaking salamin. Inaakit mo ba ako? Tanong nito sa akin. Ha? Paano mo nasabing inaakit kita? Tanong ko nakataas ang kilay. Hindi ito nagsalita pero ramdam ko mahigpit niyang yakap sa akin. Naglakbay ang mata nito sa mukha ko papunta sa dibdib ko. Sa ginagawa mong paghubad, maaari kitang maghahasa. O baka yun nga ang gusto mo? Tanong niya. Nalalaki ang mga mata ko. Bitiwan mo ako, Mr. Gray. Kinakabahang wika ko rito. Bakit kita bibitawan kung ito naman ang gusto mo? Pauyam na tanong nito.
Itinula ko ito pero hinawakan lang nito ang kamay ko. Ramdam kong tumaas ang kamay nito sa likod ko at nagulat ako nang basta na lang nitong inalis ang kawit ng suot kong bra. Napanganga ako sa ginawa nito. Nagpumiglas ako pero malakas sa Austin. Mabilis nitong sinunggaban ang labi ko. Hindi ako nakagalaw. Parang natuod ako dahil ang first kiss ko ay kinukuha lamang ni Austin. Mapusok akong hinahalikan. Halos hindi nga ako makahinga sa ginagawang paghalik sa akin ni Austin. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko, hindi ko kaya ang lakas nito at malaking lalaki din ito. Naramdaman kong may tumutusok sa bandang ibaba ko kaya kinabahan na ako. Gumapang ang halik ni Austin sa leeg ko. Yung isang kamay nito ay hawak ang 2 pulsuhan ko kaya malayang naglalakbay ang isang kamay nito. Hindi ko inakalang mahalikan ko ng maaga mga labi at katawan mo. Alam mo bang nasisiyahan ako? Pabulong na sabi sa akin ni Crayola. Bitiwan mo ako, Mr. Austin! Galit na wika ako. Tumingin ito sa akin at tinapit ako papalapit sa kanya. Nalalaki ang mata ko nang tumingin dito. Nararamdaman mo ba? Paos na tanong nito. Hindi ako makaimik dahil ramdam ko matigas na bagay na tumutusok sa akin. Kahit nakasuot pa ako ng panloob. Magbihis ka na. Ayoko nang maulit ito. Baka sa susunod, hindi ko na kayang pigilan ang kakambal ko. Bulong nito sa akin. I'm sure, fit sa'yo ang aking kakambal. Bastos na wika nito. Isang halik muli ang ibinigay sa labi ko bago umalis sa harap ko, si Austin. Mabilis kong inilak ang pinto ng silid ko. Bigla ako napaupo dahil ngayon ko lang naramdaman ang panghihina ng tuhod ko. Ang tanga ko lang. Bakit kasi pumasok sa isip kong bakla si Crayola? Nakakainis. Hindi na virgin ang lips ko. Nagbihis na ako at humiga sa kama. Pipilitin ko matulog. Baka panaginip lang lahat ng ito at bukas pagising ko ay nakauwi na ako sa bahay ko. Ay, nakakainis dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako dalawin ng antok. Lahat ng klase ng posisyon sa pagigay ginawa ko na. Pero heto pa rin ako, mulat na mulat ang mata. Tumingin ako sa watch at nakita kong 3:30 AM na ng madaling araw. Please naman antok, dalawin mo na ako. Parang tanga kong wika. Kung may makakakita sa akin, sasabihin na babaliw na ako. Lalo at parang bruha na ang buhok ko. Lumapa ako at baka sakaling makatulog ako. Pumikit ako ng mga mata. Hindi ko na malayang nakatulog na ako. Narinig ko may kumakatok sa pinto pero hindi ko yun pinansin dahil antok pa ako. Kinuha ko ang unan at inilagay sa tenga ko. Nagulat ako na magsalita si Crayola. So, nandito na naman ito. Hindi ako mag-aalala na baka maulit na naman ang ginawa nito kagabi. Nakashort naman ako kaso maikli at hanging blouse na damit. Hindi naman siguro ko gagahasain ito lalo at mayroon akong damit. Umangon ka na. Meron tayong pupuntahan. Saad nito sa akin. Pwede bang hindi nila ako sumama? Inaantok pa ako. Pagkausap ko kay Crayola. Pero nagulat ako nang umupo ito sa kama at naramdaman ko ang hininga nito sa bato ko. Biglang nagtayuan ang balahibo ko. Mukhang hindi ka nakatulog magdamag. Bulong nito. Natulog ako. Sarap nga ng tulog ko. Antok lang talaga ako. Kinakabahang wika ko. Pero ramdam ko ang kamay nitong gumapang sa likod ko at pumasok sa loob ng damit ko. Baste, anong problema na lalaking ito? Ang aga-aga, ang landi-landi. Bigla ko napalayo nang maalala kong wala nga pala akong suot na bra. Lumabas ka na, Mr. Gray. Susunod na ako. Pagtataboy ko rito. Tumingin ako dito at nakita ko sa mga mata nito ang pagnanasa. Mabilis akong tumayo at nagtatakbo ng CR. Diyos ko, ayokong maghahasa ng maaga. Mabilis kong inilak ang pinto. Mabilis ang kilos ko. Nagpantalo na t-shirt lang ako. Mahirap na at baka biglang bumalik si Crayola. Naabutan ko silang mayroong pinag-uusapan. Mukhang seryoso kaya doon ako umupo sa tabi ni Daisy. Ayoko lumapit kay Crayola. Mahirap na. Miss Hater, sa isang resort tayo pupunta at ito ang target natin. Siya? Si Carlos Madrid. Isa din sa naghahangad na mapabagsak si Lord Austin. Isa din siyang mafia at gustong makuha ang trono ng isang mafia lord. Pahayag ni Daisy. Kinuha ko ang picture at tinitigan ko itong maigi. Guwapo. Ang dami namang gustong pumatay kay Crayola. Ilan kaya sila? Sana naman payagan na ako makauwi. Diyos ko po. Sayang ang kagandahan ko kung mamamatay agad. Tumingin ako kay Crayola. Busy ito sa kanyang cellphone. Baka may ka-text. Mabilis ako nag-iwas ng tingin na alam ko lilingon na ito sa akin. Ngayon na ba tayo pupunta ng resort? Tanong ko. Yes, Miss Hater.
Mag-breakfast ka na muna bago tayo umalis. Baka gutumin ka sa biyahe. Wika ni Daisy. Tumayo ako upang pumunta ng kusina. Hindi pa ako halos nakakatagal sa pagkakaupo nang marinig kong papalapit sa Austin. Shit, bakit bigla akong kinakabahan pag lalapit ito sa akin? Narinig kong meron itong kausap sa cellphone. Tumigil ito sa harap ko at nagulat ako nang kunin ito ang baso na meron lamang tubig. Ang lapit na ng ref pero yung hinanda kong tubig na para sa sarili ko ang ininom nito. Tapos hindi man lang nilagyan ng tubig. Basta na lang umalis. Tamad talaga noon. Miss Hater, kailangan na natin umalis para makarating tayo na maaga sa resort. Pagyaya ni Daisy sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong kasama ko sa sasakyan ni Daisy. Nalaman ko ring ngayong hapon pa pupunta si Austin sa resort. Nagdala lang ako ng konting gamit. Baka daw hanggang bukas pa kami doon. Papalabas na ako ng silid nang biglang pumasok si Crayola. Meron ka kailangan? Nauutal na tanong ko sa lalaki. Lumapit ito sa akin at pumunta sa likod ko. Nakita kong meron itong hawak na necklace at inilagay sa leeg ko. Huwag mong aalisin ang kwintas sa iyong leeg. Patay ka sa akin oras na makita kong tinanggal mo iyan. Pahayag nito. Lalong hindi ako makagalaw nang bumaba ang kamay nito sa braso ko patungo sa bewang ko at marahang pinisil iyon. Umalis din kaagad ito. Narinig ko rin ang pagmumura nito. Ano kayang problema ng lalaking iyon? Umiiling na lang ako at mabilis akong bumaba dahil naghihintay na sa akin si Daisy. Nakita ko nag-uusap ang mga ito kasama si Crayola. Sa kotse ko na sila hinintay. Mukha kasing mahalaga ang pinag-uusapan ng mga ito. Nakita ko nagpasukan pa ang mga tauhan nito sa loob ng bahay at naiwan si Crayola dito sa labas. Bakit kaya pumunta pa sila sa loob ng bahay? Kinutok nito ang bintana ng kotse kaya napilitan akong buksan ito. Ano kayang problema ng lalaking ito? Nakataas ang kilay na tumingin ako rito. Nagulat ako nang bigyan ako ng baril ni Crayola. Kunin mo ang baril na ito. Maaari mo itong magamit sa oras ng kagipitan. Sinabi ni Austin sa akin, kaya kinuha ko ang baril at itinago sa dala kong bag. Tiningnan ko ulit ito at nakita ko nakatiting siya sa mukha ko. Nagulat ako nang bigla akong halikan sa labi ko. Hindi naman nagtagal ang halik na iyon at agad nang umalis na ito sa harap ko at pumasok sa loob ng bahay. Shit, ano nangyayari sa akin? Bakit kinikilig ako at parang nagugustuhan ko ang halik ni Austin? Nakita kong papalabas na ng bahay sila, Daisy. At merong mga dalang baril na ang mga ito. Pumasok na din ang babae sa loob ng kotse. Paumanin sa paghihintay na matagal, Miss Hater. Pahayag niya sa akin. Ngumiti lang ako dito. Umalis na rin kami dahil kailangan daw namin makarating agad sa resort. Pwede magtanong, Daisy? Tanong ko sa babae. Oo naman. Ano ba itatanong mo? Marami ba talagang gustong pumatay kay Crayola? Tanong ko rito. Oo, Miss Hater. Kaya lahat ng gustong magbabagsak kay Lord ay pinapatay niya. Wika ni Daisy. Ganyan ba talaga ang buhay ng isang mafia lord? Tanong ko sa babae. Yes, handang pumatay para sa kanilang mga trono. Pero oras na makapag-asawa si Lord, mananatili na siya bilang mafia lord at wala nang pwede umagaw ng trono niya. Kaya lang, delikado din ang buhay ng babaeng gustong pakasalan ng isang mafia lord dahil gagawa ang kalaban ng paraan upang mawala ang babaeng pakakasalan ng Lord. Mahabang pahayag ni Daisy. Nakakatakot naman. Wika ko. Di naman nahayaan ni Lord na mawala ang babaeng gusto niyang pakasalan. Miss Hater. Wika nito. Meron na bang girlfriend ang Lord ninyo? Tanong ko. Yes, Miss Hater. Sagot nito. Parang may sumaksak sa puso ko na malaman kung meron itong girlfriend. Hindi yata ako makahinga. Anak ng teteng oh. Kailan nila balak magpakasal? At bakit parang hindi ko nakikita ang girlfriend ni Crayola? Tanong ko, kahit may kirot sa puso ko. Tumingin ito sa akin ng nakangisi. Bakit parang tingin ko mukha kang interesado sa buhay ni Lord, Miss Hater? Tanong nitong nakangisi. Hindi nagtatanong lang ako. Wala namang masama doon. Saad kong nakataas ang kilay. Oh, talaga? Miss Hater? Bakit parang namumula mukha mo? Para natuloy kamatis. Wika pa nitong mapang-asar. Masamang tingin na binigay ko rito. Hindi na ako magtataka na boss nga nito si Austin. Ang galing ding mang-asar. Miss Hater, para sa ikapapanatag ng puso mo, walang balak na pakasalan ni Lord ang girlfriend niya. Hindi yun ang gusto niyang maging asawa. Wika ni Daisy pero nakangisi sa akin. Hindi na ako nagsalita. Mahirap na at baka punahin na naman ang pagtatanong ko rito. Nakarating kami sa isang resort sa Puerto Galera.
Wow, ang ganda. Kaninong bahay ito, Daisy? Tanong ko sa babae. Kay Lord Miss Hater. Wika nito. Pwede ba, Daisy? Huwag mo kong tawaging hater. Ang ganda kaya ng pangalan ko. Aubrey. Inis na wika ko. Nakita kong tumawa lamang ito sa akin at tumalikod. Ang sarap pag-umpugin ng ulo nito at ni Crayola. Miss Aubrey. Nakangising wika ni Daisy at para kasing nangaasar pa ito. Kailangan makalapit ka kay Carlos Madrid at mailagay mo ang tracking device upang malaman natin kung saan siya naglalagi sa islang ito. Wika ni Daisy bago tuluyang umalis sa harap ko. Sumunod na lang ako dito. Pumasok ako sa loob ng kwarto upang magpalit ng damit. Susuotin ko ang ibinigay ni Daisy na two-piece. Ang sexy ko talaga. Nagsuot muna ako ng dress dahil hindi pa naman ako maliligo sa dagat. Ang sabi ni Daisy, ako lang daw ang pwedeng makapaglagay ng tracking device kay Carlos Madrid dahil hindi ako nito kilala. Let's go. Wika ni Daisy. Sumunod na rin ang ibang mga tauhan ni Crayola. Nakita kong kinuha nito ang telescope. Maganda ka na, Miss Hater. Nakita kong papunta na si Carlos sa kanyang tambayan. Saad ni Daisy. Nilagyan din ako ng radyo sa tenga ko upang marinig ko ang mga sasabihin ni Daisy. Inabot nito sa akin ang 2 tracking device. Makalapit ka lang sa kanya at mailagay mo itong device. Pwede ka nang umalis. Miss, mag-iingat ka, Miss Aubrey. Alam kong papunta na si Lord dito. Wika ni Daisy. Tumango ako rito. Pagkatapos ay lumakad ako papalapit ko saan nakapwesto si Carlos Madrid. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko na nakatingin dito sa akin. Kaya naman dahan-dahan kong inalis ang suot kong dress pero nakikita ko sa gilid ko kung anong reaksyon nito. Umupo ako sa batuhan. Mamaya ako lalapit kay Carlos Madrid. Yun kasi ang plano namin ni Daisy upang hindi raw ito makahalata. Tumingin ako sa karagatan pero nagulat ako nang may biglang nagsalita sa tenga ko na isang bubuyog. Walang iba kundi si Crayola. So dumating na pala ito at bakit nasa kanyang radyo ni Daisy. Bakit ganyan na suot mo? Galit na sabi ni Crayola. Hindi ako nagsalita. Ano magagawa ko kung ito ipinasuot sa akin ni Daisy? Gusto ko sana sabihin sa lintik na bubuyog na iyon. Mukhang nag-iisa ka, magandang binibini. Nagulat pa ako sa boss na iyon at pagtingin ko si Carlos Madrid pala. Hindi ko ito pinansin. Sabi nga nila, konting pakipot daw. Bigla itong umupo sa tabi ko. Pabor ito sa akin upang maisagawa ko ang plano ko at nang makaligo na ako sa dagat bago bumalik sa bahay ni Crayola. What is your name, beautiful young lady? Tanong nito. Hindi ako nagsalita. Nakatingin pa rin ako sa karagatan. Hinayaan ko lamang ito. Mukhang meron kang problema. Tanong ni Carlos. Umiling lang ako dito. Inilagay ko ang palad ko sa mukha ko at nagkunwaring umiiyak. Anak ng tokwa, pwede na ako maging artista. Nagulat ako na bigla akong yakapin at ipasandal sa dibdib nito. Kaya naman mabilis kong kinuha ang binigay na tracking device ni Daisy at pasimple ko itong inilagay sa watch nito at sa kwintas nitong may pendant na malaki. Umalis ako sa pagkakasandal dito. Halos ayaw pa nga akong bitawan nito. Ngunit nag-iingay na ang bubuyog sa tenga ko na walang iba kundi si Crayola. Marami po salamat, Ginoo. Wika ko. Kung meron kang problema, puntahan mo lang ako at ako na bahala sa'yo. Wika nito. Tumalikod na ako upang umalis sa lugar na ito. Malayo-layo na ako nang maisipan kong maligo muna sa dagat bago bumalik sa bahay ni Austin. Susulitin ko na ang paliligo dahil minsan lang mangyari na makapunta ulit ako sa ganitong lugar. Marami-rami na rin ang naliligo dahil siguro hindi na masyadong mainit at hapon na rin kasi. Umahon ako sa tubig. Nakita ko meron mga nakatingin sa aking mga lalaki. Isunood ko ulit ang dress at umalis na sa lugar na ito. Pumasok ako sa kabahayan at nakita ko sa Daisy na nakatingin sa laptop nito. Tumingin ito sa akin at ngumiti. Ang galing, Miss Aubrey. Hanga ako sa'yo. Good job. Mukhang makakauwi ka na maaga. Pwede ba ako magtanong? Tumango ako rito. Anong ginagawa mo at ganyan ka ka-sexy? Tanong nito. Bigla akong tumawa ng malakas sa tanong nito. Wala akong ginawa para maging sexy ako. Pinanganak lang talaga akong sexy. Mayabang na wika ako. Tumawa lang ito sa sinabi ko. Mabilis akong pumasok sa loob ng CR upang maligo. Nagsusuklay ako ng buhok nang pumasok sa Austin. Tumingin ako sa mukha nito. Kahit sino magaling na pintor, hindi kayang ipinta mukha ni Austin. Ano kayang nakain at ganito kaasam ang mukha nito? Lumapit ito sa akin. Lalong sumama ang mukha nito nang makalapit ito ng tuluyan sa akin. Hindi ako natutuwa sa suot mo. Galit na wika nito.
Ha? Pero ako natutuwa sa suot ko. Dahil ang sexy ko kaya doon. Pangaasar na wika ko. Nagulat ako nang basta na lang ako itulak sa kama nito at pumatong ito sa ibabaw ko. Mabilis nitong hinalikan ang labi ko. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makawala. Nagulat ako nang basta na lang nito itinaas ang suot kong damit. Kailangan kong pigilan sa Austin lalo at malikot na rin ang mga kamay nito. Itinulak ko ito kaya biglang tumigil ito sa ginagawa. Pero bigla akong kinagat sa balikat ko. Aray! Hiyaw ko rito. Parusa ko yan sa'yo dahil hindi ko nagugustuhan ang mga pinagkagagawa mo. Masamang tingin na ibinigay ko rito. Ramdam ko ang sakit ng balikat ko dahil sa kagat nito. Para kang vampire. Hiyaw ko rito. Oo, isa nga akong vampira kaya ayusin mo dahil hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Pagbabanta nito, naramdaman kong inayos na nito ang suot kong bra at ibinaba ang damit ko. Nakasimangot na tumingin ako rito. Siguro naman pwede na akong umuwi bukas kung sakali makuha mo si Carlos Madrid. Wika nito. Yes, pwede na. Sagot nito sa akin at umalis na sa silid ko. Miss Aubrey, kay Lord ka sasakay. Wika ni Daisy sa akin. Pwede bang sa'yo na lang ako sumakay? Tanong ko. Pinagbilin po kasi ni Lord na sa kanya kasasama at sasakay. Wika ni Daisy sa akin. Teka, bakit sa motor? Tanong ko. Itanong mo na lang po kay Lord kung bakit motor ang gagamitin yung sasakyan. Nakangising wika ng babae sa akin. Napataas lang ang kilay ko dahil nang aasar na naman ito. Ang sarap kuritin ng singit ng babaeng ito. Ngayong gabi kasi ang punta namin sa lugar ni Carlos Madrid. Nalaman nila agad kung nasaan naglalagi si Carlos. Nakita ko nakapag-usap muna ito sa mga tauhan bago lumapit sa aming pwesto. Sana hindi nala ako sinama ng lalaking ito. Let's go. Malakas na wika nito sa akin. Lumapit ito sa motor at nakita kong tumingin ito sa akin. Nag-aalangan pa nga ako lumapit dito. Lalo at kami na lang ang natitira dito dahil nauna na ang mga tauhan nito. Nakita kong meron itong hawak na helmet. Mabilis ito lumapit sa akin at bigla akong hinalikan sa labi. Saglit lang naman ang ibinigay nitong halik. Ako naman ay hindi nakagalaw. Ito na rin ang naglagay ng helmet sa aking ulo. Kinakabahan akong humawak sa balikat nito. Nakakahiya naman kasing yumapos ako sa bewang nito. Baka kung anong isipin pa ng lalaki. Yumapos ka sa akin na mahigpit at baka mahulog ka. Wika nito. Nagulat ako sa sinabi nito. Yumapos ka na sa bewang ko. Alam ko naman yun din ang gusto mo. Tahasang wika nito. Kaya sa inis ko rito ay kinagat ko ang malapad nitong likod. Para kahit papano'y makaganti man lang ako sa lalaki. Oh shit! Bulalas na wika nito. Anong ginagawa mo ha? Gusto mo bang maaksidente tayo? Wala akong ginagawa sa'yo ah. Kaila ko rito ngunit wala akong narinig na salita mula rito. Peste, bakit ang bango niya? Kung ganito balagang kayakap ko araw-araw, naku, hindi na ako aalis sa tabi nito. Huwag mo ako masyadong singutin, baka maubos ang amoy ko. At baka madala ako sa kakasingot mo. Ang laki pa naman ang butas ng ilong mo. Tahasang wika ni Crayola. Biglang nag-init ang ulo ko sa sinabi nito. Hindi kita sinisingot ah. Saka, meron lang kasi ako naaamoy na mabaho. Palusot ko sa lalaki. Oo talaga? Parang hindi naman yun ang nararamdaman ko. Kulang na lang ipasok mo ako sa ilong mo ah. Wika ulit nito. Sa ganat ko dito ay mariin ko itong kinagat sa balikat. Tom, hintayin mong tumigil tayo at sabihin mo lang kung saan parte ng katawan ko ang gusto mong kagatin. Bulalas ng lalaki. Biglang namula ang mukha ko sa mga sinabi nito. Iba kasi ang dating sa akin ang mga sinabi nito. Hindi na lang ako nagsalita. Baka kasi kung saan pa mapunta. Dito na lang tayo. Hindi natin pwedeng ilapit ang motor sa lugar kung saan naglalagi si Madrid. Wika ng binata sa akin. Kaya naman mabilis akong bumaba ng motor at inalis ang helmet ko. Nakita kong inilagay ni Crayola ang motor sa isang madilim na parte. Tumingin ako sa watch kong suot at nakita kong 7 na ng gabi. Pero heto kami sa kagubatan. Nakita kong papalapit na ito sa pwesto ko. Hinintay ko ito lumampas sa akin. Susunod na lamang ako rito dahil ito naman ang nakakaalam ng pupuntahan namin. Pero nagulat ako na bigla akong isandal nito sa isang puno at bumulong. Sabihin mo lang kung saan parte ng katawan ko gusto mong kumagat. I will give you what you want. Hindi ako makaimik sa mga sinasabi nito. Diyos ko, ganito ba talaga ang isang Austin Gray? Kaya naman agad ko itong itunulak. Pwede ba Mr. Gray, lumayo ka sa akin? Naiinis kong wika. Why? Kanina lang gusto mo akong gahasain.
Pagbibigyan naman kita. Bulong nito. Itinula ko ito at lumayo sa harap nito. Mr. Gray, kailangan na po nating umalis. Baka nakakalimutan mo na meron kang uhulihin ngayong gabi. Wika ko. Wala akong narinig na salita dito. Lumapit ito sa akin at tinawakan ako sa bewang at lumakad na kami papunta sa lugar ni Carlos Madrid.